Kamusta na nga po mga master at sa videong ito ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 97 at 98 sa manhwa series ng Ranker's Return. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Mabilis na dumating ang petsa kung saan isasagawa ang nasabing reunion, kung saan ay ating masisilayang magkasama itong dalawang magkaibigan na tinatahak ang isang restaurant. Pagpasok nga nila dito ay agarang tinawag ang kanilang atensyon nitong iba pang mga individual na masiyang naghihintay sa kanilang pagdating. Agad na masiyang nagkwentuhan nga ang mga ito ng kani-kanilang buhay. Habang inilalahad nga ng isa sa mga ito na itong araw kanilang kabatch na si Boy Labo ay naglalaro rin ng arena at kasalukuyang nasa level 180. Subalit ang kanilang masiyang kwentuhan ay agarang nahinto buwat nang dumating na sa nasabing lugar etong kupal na si Junghan Beck at hinamak ang kanilang kakayahan na napakalayo di umano sa isang kagaya na niyang pro player. Masisilayan natin nagpakita itong si Boy Labo ng pagkadismaya sa pagsulpot ng nasabing individual sa kanilang kasiyahan at pakunwaring iniisip na hindi ito makakadalo dahil malamang ay puno ang kanyang schedule para sa paghahanda ng paparating na Pro League na sinagot naman ito na mayroon pa nga rin daw siyang oras para magpahinga. Tumanggi nga ito na uminom ng alak at mas minabuting ipagmayabang ang kanyang bagong sasakyang nabili. Pagkatapos noon ay kanyang ibinaling ang kanyang atensyon para dito kay Yunwoo na patuloy na nakikipagkwentuhan kay Boy Labo habang iniisip na itong araw ay isang magandang pagkakataon upang siya ay kanyang pagtripan. Nagpatuloy nga ang kasiyahan ng mga magkakaklase hanggang sa naibaling ang atensyon ng lahat para dito kay Yang Chan na ngayon nga ay isa ng sikat na streamer. Pasimple namang nagpapakumbaba etong pinakamatalik na kaibigan ng ating pangunahing tauhan habang kinukulit ng ilan na hingian sila ng autograph nitong malalarong si Alibos. Nalingid nga sa kanilang kaalaman ay naroroon lamang sa isang tabi. Agad namang naging killjoy etong kontrabidang si Jung Hanbek at pasimpleng isinaad na scripted nga raw ang nasabing programa nitong si Alibos at muli ay nagsimula na namang ipagyabang ang kasalukuyang estado ng kanyang pamumuhay at kumpanya ng kanilang pamilya. Pagkatapos ay tiningnan nga niya ng may panghahamak etong ating pangunahing tauhan at pakunwaring natanong kung ano na ang kalagayan ng kanyang buhay. Dagdag pa nga niya na noong huling beses na magkita silang dalawa nitong si Yunwoo ay nagtatrabaho ito sa isang department store kaya't hindi niya lubos maisip na magagawa nitong sumama sa ganitong klase ng kaganapan. Naguluhan nga itong kanilang mga klase sa mga inilahad nitong kupal na si Jung Hanbek kaya't kaniyang mayabang na isinaad sa kanila na nabankrupt nga daw ang negosyo ng pamilya nitong si Yunwoo at ayon nga sa kanyang mga nakalap na impormasyon ay kasalukuyang lubog ang mga ito sa utang. Kaya't nagtataka nga raw siya kung paano pa nito nakukuhang magsaya na para bang walang anumang problema. Iniisip nga nitong kupal na malamang ay magbabago ang kanilang pananaw at pakikitungo para dito sa ating pangunahing tauhan buhat ng tanging iniisip lamang nila na itong si Yunwoo ay nagmula sa isang mayamang pamilya. Kaya't malamang ay magbabago ang mga ito dahil sa mga impormasyong kanyang isinaad para sa kanila. Ngunit sa halip nga na maliitin siya nitong sina Boy Labo ay makikita pa natin ang mga itong naaawa sa binata at natanong kung bakit hindi siya lumapit sa kanila upang kanilang matulungan man lang kahit sa simpleng pamamaraan. Gayun din, doon pa nga lamang nila naunawaan kung bakit ito ay biglang naglaho na lamang at hindi sila kinokontak at naaawa sa kanyang pinagdadaanan. Ang reaksyon nga ng mga ito ay sadya namang hindi inaasahan nitong mayabang na si Jung Hanbek habang pinatotohanan nga nitong si Yunwoo ang mga naging pahayag nitong lalaking kanyang kinamumuhian. Subalit nilinaw nga niya sa mga ito na ayos lamang siya sa kasalukuyan. Gayun din ay kaniya nang nabayaran ng buo ang lahat ng pagkakautang ng kanilang pamilya na sadya namang hindi inaasang marinig nitong mayabang nilang kaklase. Do'y tinanggal nga niya ang kanyang makapal na jacket at nalantad sa kanila ang magara niyang kasuotan at pakunwaring nawika na naiinitan nga raw siya. Ang kanyang forma ay sadya namang ikinabigla nitong kanyang mga kaklase at maging etong mga babae na naroroon ay halos maihina nga sa kanyang kagwapuhan. Pasimple namang napangiti etong si Yang Chan sa kanyang nagawa habang iniisip nga ng mga ito na maaari na siyang maging isang model. Napatayo nga sa kanyang kinauupuan etong kupal na si Jung Hanbek at hindi makapaniwala na magagawa nitong binata na bayaran ang napakalaking pagkakautang ng kanyang pamilya sa loob lamang ng ilang buwan. Habang ito namang pinakamatalik na kaibigan ni Yunwoo ay pasimpleng pinagtatawanan ang aksyon nitong kanilang mayabang na kaklase mula sa isang tabi. Napagandaan na nga kasi nitong binata ang posibilidad ng ganitong klaseng senaryo kung kaya't palihim na labis niyang nilalasap ang kasiyang nadarama mula sa kayang nararamdaman nitong kanyang pinakakinamumuhiang individual mga master. Literal na hindi nga ito magawang paniwalaan nitong si Jung Hanbek, lalo na't mas dihamak na mas magara di umano ang kasuotan nitong si Yunwoo kumpara sa kanya. Gayon din nagdududa
kung totoo ang nasambit nitong nagawa na niyang mabayaran ang lahat ng kanilang pagkakautang. Nagdududa nga siya sapagkat batay sa pagkakaalam niya ay humigit kumulang 100 milyong won ang pagkakautang ng kanilang pamilya at walang maisip na paraan kung papaano niya ito naisagawa habang kapanginingitian siya ng may kasamang panghahamak. Sadyang ang halos pumutok na ang mga ugat sa pagmumuka nitong kupal na si Jung Hanbek at malakas na inakusahang nagsisinungaling etong ating pangunahing tauhan. Aniya ay imposible nga raw ang mga sinasabi nitong binata at tiyak na hiram lamang nito ang magarbong kasuotan niya sa kasalukuyan. Kasabay ng paghahangad na patunayan nga raw nitong si Yunwo ang kanyang naging payag. Napaisip naman etong binata at aniya ay madali lamang iyon kung kanyang ilalahad sa mga ito na siya nga raw si Alibos. Subalit mauunsyami nga daw ang mga plano pa niya sa inaharap laban dito kay Jung Hanbek. Maswerte naman at nang himasok na rin sa kanilang pag-uusap etong si Boy Labo at isinaad na kung totoo ang mga inilahad sa kanila nitong kanilang kaklase ay wala na siyang kailangang pangpatunayan pa. Gayun din ay labis nga daw itong natutuwa habang naghihirap ang iba na para bang may inferiority complex pagdating dito kay Yunwo at binigyang diin na walang halaga ang dami ng kanyang pera kung masahol pa sa bulok ang kanyang tinataglay na pagkatao. Hinangad na nga lamang nitong ating pangunahing tauhan na kumalma ang lahat sapagkat masisira lamang ang kanilang kasiyahan habang palihim na natutuwa sa kayayang sinasapit nitong kupal na si Jung Hanbek. Hinamak nga rin niya ang hindi maayos nitong pagpapasya na siyang nakakaapekto sa performance nito bilang isang pro gamer sa larong arena. Lumipas ng mabilis ang ilang oras at napagpasya na nga nilang maghiwa-hiwalay. Ang pagkakataong ito ay muli na namang hindi pinalagpas nitong si Jung Hanbek upang ipagyabang ang kanyang bagong labas na sasakyan. Hinanap nga niya etong si Yunwo at iniisip na malamang ay lumang sasakyan lamang ang daladala nito. Gayun din, natatawang iniisip na sadyang napakalayo ng antas ng kanyang pamumuhay pagdating sa kanyang mga naging kaklase. Subalit ang kanyang kayabangan ay muling nahinto nung sumulpot etong si Yunwo at inaya etong si Yang Chan na sumabay na sa kanyang pag-uwi. Plano pa nga sana nitong hamaking muli etong binata subalit hindi na niya iyon nagawa sapagkat kasalukuyang mas maganda ang daladala nitong kotse. Wala ngang masabi ang lahat ng mga naroroon habang etong si Boy Labo ay agad na nakilala etong sasakyan ni Yunwo na siyang pinakabagong model na sasakyan at dihamak na mas mabilis kumpara sa dala nitong kupal nilang kaklase. Natawa na nga lamang ang lahat habang tinitingnan etong si Jung Hanbek. Kabilang na dito etong si Yunwo na sadyang nilalasap ang bawat segundo na napapahiya sa isang tabi etong pinakakinamumuhian niyang individual na literal na dinadamdam ang kanyang sinapit na kahihiyan at isinumpang hindi na siya muling dadalo pa sa anumang reunion ng kanilang batch. Pagkaraan nito ay masisilayan naman natin etong si Tangi na natanong etong kanyang hangal na bossing kung bakit ganoon ang kanyang pagmumuka na sinagot naman niyang may magandang nangyari lamang sa kanilang isinagawa habang nasa harapan nitong tahanan ng hepe ng mga orc na si Raccoon. Pagpasok nga nilang dalawa ay agad na bumungad sa kanila etong si Cancun at Raccoon na nagsasagawa ng matinding pagsasanay. Hinangad pa nga ng kanyang ama na mas paghusayan pa nitong kanyang anak ang pagsasagawa ng pakikipaglaban na agad niyang sumunod at nagpakawala ng mararahas niyang pag-atake. Subalit madali nga lamang ang mga itong napigilan ng kanyang ama habang mas minabuti naman itong si Dakan na pahintuin muna ang dalawa sa kanilang pagsasanay buhat nang mayroon nga daw silang mga bisitang dumating. Agarang nakilala naman sila nitong si Raccoon at pinuri ang kanilang nagawa para sa kanyang anak. Samantalang agad namang hinangad na ibalik nitong si Yunwo ang kwintas ng kanilang tribo. Napuna nga rin nitong hepe na malaki na ang inilago ng antas ng abilidad mayroon etong binata at hindi mapigilang alokin ito ng isang duelo na agara namang tinanggihan nitong ating pangunahing tauhan na isang tamang pagpapasya. Hindi nga nagpilit pa etong si Raccoon habang kapwa inalok naman muli si Yunwo na magsanay kontra sa anak niyang si Cancun na muli na namang magalang na tinanggihan nitong binata sapagkat tanging ang pabuya lamang ang pinakapakay niya sa naturang lugar. Nanghihinaya nga itong hepe sapagkat plano nga daw sana niyang pagkalooban itong si Yunwo ng isang magandang klase ng pabuya kung makikipag-sparring siya kontra kay Cancun. Kasabay ng pag-aabot sa binata ng isang item na tinatawag na Pants of the Orc Tribe, na tanging pagkilala lamang sa binata ng kanilang tribo ang pinakahalaga nito. Nadismaya nga kaagad itong si Yunwo at muling inulit ang naging payag ni Raccoon na hindi ba't nawika nga daw nito na pagkakalooban siya ng isang magandang klase ng pabuya kung kanyang lalabanan ang kanyang anak, na sinang-ayon na naman itong hepe ng mga orc kung kaya't bagamat wala siyang planong lumaban ay muli na namang umiral ang pagiging uhaw nito sa pagkakaroon ng mga pabuya at malakas na hinamon etong si Cancun na kapwa naman mabilis ding tinanggap at planong agaran ng umpisahan ang kanilang duelong isasagawa mga master.